Amanda's POV. Hindi ko na iniisip kung maririnig ba ako ni Luther at ni Manang. Pero hindi ko kayang pigilan ang emosyon na nararamdaman ko ngayon. Nasa isip ko lang dati ang mga masamang tingin ni Romano sakaling magsabi ako sa kanya ng totoo. Pero hinigitan pa noon ang lahat ng naisip ko. His anger at me made me understand that the chance that we could be together again was so low. Sobrang baba ng tsansa na mapatawad niya ako dahil sa ginawa ko. I understand because he trusted me. Tama si Romano na sinabi nito kanina na kung hindi naman ito ako pinapasok at tinanggap noong nagmakaawa ko sa harapan ng village, ay hindi ito mangyayari sa kanya. Hindi ito mahuhulog sa akin at masasaktan ng ganito. Anak! Pinunasan ko ang aking magkabilang pisngi nang marinig ang boses ni Manang. Naramdaman ko ang mga kamay nito sa aking magkabilang balikat. Kaagad akong umayos ng tayo at hinarap si Manang ng nakangiti. Pinilit kong umiti sa kanyang harapan. Pero nanginig lang muli ang mga labi ko at naiyak nang makita ko ang awa sa mga mata nito. I'm sorry, Manang. Sorry kung pati po kayo iniloko ko. There's no Mandy de la Cruz. It was me all those time. Amanda Castellanos ang babaeng pakakasalan sana ni Romano. I went here to check on him, to find the bad side that I could see to ruin his image to my dad. Kaso Manang, he's an amazing man, a great person. Ang plano na binuo ko ay nawala na sa isipan ko dahil unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. I fell hard that I could not leave him. Hindi ko maiwan si Romano, Manang. Ang hirap-hirap niyang iwan dahil sa sobrang higpit ng kapit niya sa akin bilang si Mandy. Bumaba ang kamay ng matanda at mahigpit akong hinawakan. Anak, hindi naman rin ako naniwala noong una na may gusto sa iyo si Sir. Dahil para sa akin ay imposible nga. Hindi naman dahil sa itsura mo. Mabait ka naman. Sumusunod at napakasipag. Saka, alam ko naman na hindi tumitingin si Sir sa panlabas na anyo at yaman ng isang babae. Pero siguro dahil na rin sa tingin ko ay mas bagay kay Sir ang mga babaeng katulad ni Clarice, kaya hindi ako naniwala. Tumango ako at tipid na ngumiti. Naiintindihan ko naman yon. Kahit kung ako ang nasa sitwasyon ni Manang, ay hindi rin ako maniniwala na ang isang katulad ni Romano may sariling kumpanya at mga negosyo, napakayaman at gwapo, narito ng lahat. Hindi ako maniniwala na nagkagusto ito sa isang kasambahay na basta nalang sumulpot sa harapan ng village nito. Nagulat ako sa ginawa mo, Nak. Hindi ko inaasahan. Pero noon ay nagtataka na ako kung bakit ang kinis-kinis ng balat mo, kung bakit ang mga kamay mo ay maganda. Naniwala ko sa mga sinabi mo kasi hindi ko naman naisip noon na isa kang mayaman. At bakit ang isang mayaman ay magpapakahirap maging isang katulong? Pero Mandy, sobrang nasaktan si Romano nang hindi ka na niya makita dito sa bahay. Anito, nakagat ko ang aking pang-ibabang labi nang marinig ang sinabi ng matanda. Madaling araw ay lahat kami dito sa bahay ay nabulabog dahil hindi ka makita ni Romano. Hindi mapakali noon si Sir. Doon ko lang napaniwalaan na talagang may nararamdaman siya sa iyo. Sobrang pag-aalala sa mukha ni Sir. Hindi na nito hinintay ang 24 oras katulad ng dati noong hindi ka kaagad nakauwi galing sa palengke ay ipinahanap ka na niya sa mga pulis. Pero sinuyod na ang buong Tagaytay, pati ang mga kalapit na lugar. Ngunit walang kahit isang nakapagturo na nakita ka, Mandy. Magtatatlong araw na rin na hindi pumapasok sa trabaho si Romano. Aalis lang to ng bahay kapag hahanapin ka niya. Hindi ito tumigil simula noong gabi na nawala ka. Natigil lang ito na maaksidente dahil sa kalasingan. Sobrang nasaktan si Romano, Mandy. Tumingin ako kay Luther nang marinig ang lahat ng sinabi ni Manang. He was seriously looking at me. Alam ko na labag rin sa loob nito na masaktan si Romano. Pero dahil sa pakiusap ko, ay pati siya ngayon kakaharapin ang galit ng kanyang kapatid. I'm so sorry, Manang. Handa po kong gawin ang lahat para mapatunayan na nagsisisi ako sa ginawa ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya, Manang. Kahit gaano kahirap at kasakit ang pagdaanan ko, para mapatawad niya lang ako ay titiisin ko. I will do everything for him to forgive me. Hindi po ako titigil. Muling pinalis ni Manang ang luha sa aking mga pisngi at niyakap ako ng mahigpit. Gawin mo ang sa tingin mo ay makabubuti para sa inyong dalawa, Mandy. Nakita ko na mahal ni Romano si Mandy. Galit si Sir
at wala na tayong magagawa tungkol doon. Maya-maya ay nagpaalam na ako kay Manang at ganoon na rin si Luther. Nang makalabas na kami ng gate, ay dumiretso ako sa sasakyan. Tahimik lamang ako hanggang sa makasakay rin si Luther. I warned you already about this, Amanda. Nilingon ko ito. Nahihiya ako sa ginawa ko, lalo na nang madamay ang binata. I'm so sorry. Huminga ng malalim si Luther at pinaandar na ang sasakyan. Mukhang dahil sa ginawa ko ay may pader na naman sa relasyon ng magkapatid. Nakita ko kung paano ito tingnan kanina ni Romano. Maaaring sinisisi rin ito si Luther kung bakit hindi nito sinabi sa kanyang totoo. Luther wanted his family to be happy again. Pero nang dahil sa ginawa ko, hindi lang si Romano at ang kanilang ama ang nagkaroon muli ng lamat, pati silang dalawa pang magkapatid. Inaasahan ko na rin ang galit ni Romano sa akin, Amanda. Sino bang sasaya kung malaman mo na ang kapatid mo na isa sa pinagkakatiwalaan mo ay tinulungan ng babaeng dapat pakakasalan mo? Romano was hurt so bad, Amanda. Katulad mo, tatanggapin ko rin ang galit nito sa akin. Pero wala ka namang kasalanan. Ako may kasalanan kung bakit nagalit sa'yo si Romano. Umangat ang kamay ni Luther at hinawakan ang buhok ko habang nakangiti. I decided to help you, Amanda. That was my own decision, not because you told me. Sa tingin mo ba'y madali lang mapasunod ng isang katulad ko? Luther, I can handle his anger, Amanda. Don't mind about me. Ang sarili mo ang isipin mo ngayon kung paano mo makukuha muli ang ugali ni Romano. You cannot tell your father to choose him again as your fiancé if he's this mad. Dahan-dahan akong tumango sa sinabi ni Luther. Tama ito, pero kakausapin ko pa rin si Daddy. Ipagtatapat ko sa kanilang lahat ang ginawa ko. That I was the one who made Romano back out. Tiyak na magagalit sa akin si Daddy. Pero kailangan kong harapin ang kapalit ng ginawa kong ito. And Amanda, about your cousin that you mentioned, Isaac, right? Sinabi mo sa akin noon sa flower shop mo na ang pinsan mong tumulong sa'yo para makauwi. Why? Yes, pinsan ko si Isaac. He's the one who helped me that night. Actually, noong umaga ito pumunta sa bahay ni Romano para sabihin sa akin ang sitwasyon sa bahay namin. Nakita ko na napailing si Luther ng ilang beses. I just heard that he was in the hospital. What? Si Isaac? What happened to him? Ang huling mensahe na natanggap ko sa kanya ay noong nagtatanaw ako tungkol kay Romano. Hindi ko na nga ito nakausap simula noon. Anong nangyari kay Isaac? Nasagot ang aking tanong nang makarinig ako ng tawag mula kay Ezekiel, ang aking pangalawang kapatid. Hello? Where are you, Amanda? Hindi ka pa ba nakakauwi? Tumawag ako sa guardhouse ng village mo. Hindi pa nila nakikita na pumasok ng sasakyan mo. Iniwan ko kasi ang sasakyan ko sa restaurant kanina. Bakit, kuya? Nasa Tagaytay ako. Kasama ko si Luther. Pabalik na kami. Luther? Oh, Luther Saavedra, your fiancé. Tumawag lang ako para malaman kung nasan ka. It's almost 11 p.m. Amanda. Alam mo na may nagbabanta sa buhay ni Kuya Edison, hindi ba? Maaring madamay ang kahit na sino sa ating pamilya. Lalo ka na. Hindi kami mapapakali kung ganitong oras ay nasa labas ka pa. Tumingin sa akin sandali si Luther at huminto ang sasakyan nito sa isang convenience store. Bumaba ito saglit. I'm fine, kuya. Sumaglit lang kami sa Tagaytay dahil may kinausap lang na importanteng tao. Pabalik na rin ako. Luther will take me home. Okay, Amanda. Keep safe. Also, narinig mo na bang nangyari kay Isaac? That's what I want to know. What happened to Isaac, kuya? He was beaten. Nakita na lang ni Tyra sa sariling bahay niya si Isaac na walang mali at bubog sarado. He was rushed to the hospital immediately. Na magkamali ito ay tinanong namin kung sino ang may gawa, pero ang sinabi lang ni Isaac ay kasalanan naman ito. Isa sa mga pinsan namin si Tyra. We all know that Isaac is a womanizer, right? Baka may nambubog rito dahil sa babae. Oh God, masama ang pakiramdam ko tungkol dito. I will visit him tomorrow, kuya. Okay, siguro ay kami rin. Pero mukhang palabas na naman ito ng ospital dahil 2 araw na pala doon ang loko. Ayaw lang magpalabas dahil may nurse daw na natipuhan, sabi ni Tyra. He will never change. Mananatili atang babaero hanggang sa pumanaw to. Nang ibaba ni kuya ang telepono, ay siyang pagpasok ni Luther sa loob ng sasakyan. He was holding a paper bag.
Iniabot niya sa akin iyon. Nang tingnan ko ay may bottled water na doon at chocolates. To make you feel better, uminom ka rin ng maraming tubig. Kanina ka pa sa restaurant umiiyak. But wait, about Isaac. What happened to Isaac? My brother told me that he was beaten. Ayaw ipasabi ni Isaac kung sino may gawa para maparusahan. Pero may tao na sa isip ko, Luther. Don't tell me. Umismid si Luther at hinawakan ako sa pisngi. If your cousin went to Romano's house, my brother probably saw him on the CCTV. Napasinghap ako. Nawala sa isip ko na maaaring puntahan ni Romano si Isaac. And because you were missing, Romano will think of the last person who went to his house before you disappeared. Si Isaac ang huling pumunta sa bahay niya, di ba? Siguradong sinabi rin ng mga guards ng tungkol doon. Maaring naisip ni Romano na ang pinsan mong dahilan kung bakit ka nawala kaya binugbog niya si Isaac. Oh God! Natutup ko ang aking bibig dahil sa narinig ko ang sinabi ni Luther. It's a good thing that your cousin didn't file a case, Amanda. Malakas sana ang laban ni Isaac kung kinasuhan niya si Romano dahil ang kapatid ko pang pumunta sa bahay nito para lang bugbugin to. Ani Luther sa akin at muling pinaandar ang sasakyan. Kaagad ko namang kinuha ang aking cellphone at tinawagan si Isaac. It was a video call so that I could see his face. I can't wait to see him tomorrow, so I am calling him now. Nag-aalala ako. Kasalanan ko kung bakit yun nangyari sa kanya. Kapag pumunta ka bukas at tinalaw si Isaac, pakisabi sa kanya na salamat at hindi niya kinasuhan si Romano. What Luther said sounded like he's not serious about it. I looked at my cellphone. Ilang ring lang ay sinagot na ng pinsan ko ang tawag. Hey Amanda, siguradong nakarating na sa'yo nangyari sa akin. Sino nagsabi? Tanong nito at tumawa pa. Paano pa ito natatawa? Nabugbog talaga ito ng sobra. I will go there and visit you, Isaac. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Si Romano ba? Si Romano bang may gawa? Tumingin ako kay Luther sandali nang sabihin ko yon. At nakita ko na umangat ang sulok ng labi nito. How could Romano hurt his friend? Knowing Isaac, he will not say the truth to our family. Katulad ng ginawa nito sa pamilya ko tungkol sa pagpapanggap ko. He would wait for me to say it. You don't need to visit me, Amanda. Maayos na ako, my dear cousin. Ayoko lang talagang lumabas dahil may natipuhan akong nurse dito sa ospital. Okay nang pakiramdam ko. Ang gusto kong malaman ay ikaw, anong nangyari sa'yo? Nabalitaan ko kay Ezekiel na kasama mo si Luther sa Avedra. What happened to my friend? Napatingin akong muli kay Luther. His facial expression became serious again. Kaya nga kasama ko si Luther ngayon. Pinuntahan ko si Romano at sinabi sa kanyang totoo. How are you? Nagalit hindi ba? Ani ako rito. Noong tinanong mo ko kung anong lagay ni Romano, ay ayokong magsabi. Hindi ako makakapagsinungaling sa'yo, Amanda. Alam mo yan. But he was devastated. Hinanap talaga ni Romano si Mandy sa buong Tagaytay, pati sa malalapit na lugar. Para nang baliw yun. Sinabi ko na sa kanyang hindi kita itinago, pero ayaw maniwala. Inakusahan niya akong nilabas ka dahil ako ang huling pumunta sa bahay niyo noong araw na yon. Grabe ang bugok na yon, galit na galit. Buti binuhay pa nga ako eh. I'm so sorry, Isaac. Hindi ko naman alam na ganito kalala ang mangyayari. Nagsisisi na ako, kaya nga bala ko rin nakausapin sila Dad. Sasabihin ko at ipagtatapat ko sa kanila ang lahat ng ginawa ko. Hindi naman kasi dapat ganito. Thank you so much, Isaac. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Salamat rin dahil hindi mo kinasuhan si Romano. He even went to your place and did that to you. Tiyak na kung nalaman nila Tito Maxwell, ay baka hindi sila magdalawang isip na ipakulong si Romano. Kilala ko ang mga magulang ni Isaac, even our male cousins. Ayaw na ayaw nilang may naaagrabyado sa aming pamilya. Hindi ko idedemanda si Romano, Amanda. Unang-una, I was really the reason why you disappeared from his house. Sinalo ko ang galit ng kaibigan ko. Not because I deserve it, pero dahil naaawa ko sa kanya ng gabing yon. Natigilan ako sa sinabi ni Isaac. He looks so lost, Amanda. Pagod na pagod ang itsura ni Romano. Maaaring sa paghahanap sa'yo. Mahal na mahal niya si Mandy that he even hurt me, his friend. Naiintindahan ko ang nararamdaman ni Romano ng mga oras na yon, kaya't hindi na ako lumaban. Nagpapasalamat lang ako na hindi na niya ako tinapos. Hinayaan ko lang siyang ilabas ang frustration niya.
Nangibabaw ang awa ko para sa kaibigan ko ng gabing yun, Amanda. He really loves Mandy. Sinabi ko naman sa'yo kasi una pa lang, umalis ka na sa bahay niya pero hindi ka nakinig. Pinalis ko ang luha na kumawala sa aking mga mata nang marinig ang sinabi ni Isaac. Tumango ako ng paulit-ulit. I'm sorry. Alam ko na huli na para humingi ako ng tawad sa inyong lahat na nadamay. Pangako, aayusin ko to. Hay Amanda, kung hindi lang kita talaga mahal, hindi ko gagawin yun. Ano, pinatawad ka ba ni Romano? Anong ginawa niya? He didn't, but I will do my best, Isaac. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako. Hindi ko siya susukuan. I love him. Wala akong balak na isuko siya, lalo at ako may kasalanan ng lahat ng to. Good luck, Amanda. Iba magalit si Romano. Pero sana lang kung wala na talaga siyang balak na mapatawad ka, ay sabihin na niya, alam ko na nagkamali ka at hindi mo naman inaasahan na mamahalin mo si Romano. Nagsisisi ka na at ngayon ay nasasaktan ka ng sobra. Kaya sana, kung wala na talagang pag-asa, ay sabihin na sa iyo ni Romano. And please, Amanda, sana malaman mo rin kung kailan dapat tumigil pag alam mong nagawa mo ng lahat. You are precious. You made a mistake. But you shouldn't forget your value because of that one mistake, my dear cousin. Masakit sa akin ang sinabi ni Isaac. Sinabi na ni Romano na hindi niya ako kailangan sa buhay niya. Pero gagawin ko pa rin ang lahat para makuha ko ang kapatawaran nito. Nang magpaalam si Isaac sa akin na magpapahinga na ito, ay kaagad ko na rin pinutol ang tawag. Are you losing hope? Ani Luther pero hindi ko ito nilingon nang tanungin niya ako. Nakatingin lang ako sa aking daliri kung nasaan ang singsing na ibinigay sa akin ni Romano. My brother was so mad at you that he doesn't care if the guards will drag you out of his mansion. Nakagat ko ang aking pang-ibabang labi nang marinig ang sinabi ni Luther. Wala akong pakialam kung kalad ka rin ako ng mga gwardya palabas at wala rin akong pakialam kung masaktan pa ako. Ang mahalaga sa akin ay manatili ako at maipaliwanag ko ang lahat. Do you think he can still forgive me, Luther? Ano bang dapat kong gawin? Hindi ko rin alam, Amanda. Kahit ako na kapatid ni Romano, kapag galit ito ay wala na rin ako nagagawa. Matagal ko na silang pinagbabati ni Daddy. Buhay pa si Alonzo nun. Sinusubukan na namin na maging maayos ang samahan nito at ni Dad. Ngunit hanggang sa mawala ang panganay naming kapatid, ay walang pagkakaisa sa kanilang dalawa. Mahirap nang mabago ang isipan ni Romano sakali magbitaw ito ng mga salita. Lumipas pa ang ilang minuto ay wala na nagsalita sa amin ni Luther. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana ng sasakyan at iniisip kung paano ako patatawarin ni Romano. Nag-iisip ako ng mga dapat kong gawin. Aren't you gonna eat the chocolates? Kainin mo para naman gumaan ang pakiramdam mo. Uminom ka rin ng maraming tubig. Hindi ka ba nagugutom? Wala ka masyadong nakain sa restaurant kanina. Tanong nito. Medyo. Nang tumigil muli ang sasakyan, ay napatingin ako sa labas. Huminto kami sa isang 24 hours restaurant. We are still here in Tagaytay. Let's eat. Nagugutom ako. Tumango ako sa sinabi ni Luther. Nakakaramdam rin naman ako ng gutom na hindi kayang pawiin ng tsokolate na iminigay nito. Nang makababa ako, ay napahawak ako sa aking mga braso dahil sa lamig. Kaagad namang lumapit sa akin si Luther at tinanggal nito ang leather jacket na suot nito. Ipinasuot niya iyon sa akin at giniya ko papasok ng restaurant. Luther is also kind. Siguro kung hindi ko unang nakilala si Romano at minahal, kung talagang si Luther ang fiancé ko, ay may posibilidad na magustuhan ko ito. Maalaga, mabait, maintindihin sa pamilya. He's a great person. No wonder Daddy also agreed to Luther. Sa ugali ng aking ama, ay hindi ito basta-basta papayag na makasal sa akin ng isang lalaking hindi nito lubusang kilala. He knows Luther for sure. Katulad ng nabanggit sa akin ni Luther, mas gusto ni Daddy si Romano, ngunit kilala rin naman siya nito. Tiyak na alam ni Daddy ang ganitong personalidad ni Luther, kaya ito pumayag na ito ang pumalit kay Romano upang maging fiancé ko. Nang makaupo at maka-order kami ng pagkain, ay tumingin ako sa bintana. May trabaho pa ito bukas, pero ito at kasama ko pa rin siya ngayon. Hindi niya naman ito dapat ginagawa. Una sa lahat, ako ang dahilan kung bakit nagkagalit na naman ng sobra si Romano at ang daddy nito. Tapos kinailangan pang pumalit ni Luther bilang fiancé ko para lang maisave ang kumpanya ni Romano. Luther,
pagkuha ko sa atensyon nito. Yes, he was looking at his cellphone. Tiningnan niya ako sandali nang marinig na tinawag ko ito. Siguro, wag mo na akong ihatid sa bahay ko. Nandoon naman ang sasakyan ko sa restaurant. Doon mo na lang ako ihinto. Ani ako rito. No, Amanda. I will take you home. Pero malayo pa ang bahay ninyo sa bahay ko. Tiyak na umaga ka na makakauwi sa inyo. May trabaho ka pa mamaya. Kaya ko naman umuwi mag-isa. Ibinaba ni Luther ang cellphone nito sa gilid ng lamesa at tumingin sa akin ng seryoso. I said, I will take you home, Amanda. Sabi ko nga, hindi na ako magpupumilit pa at tumango na lang ako sa sinabi ni Luther. Tumingin ako sa oras sa aking cellphone at nakita ko na 2 a.m. na. Tiyak na umaga na ang uwi namin ito talaga. I already informed your father that you are with me here in Tagaytay. Baka mag-alala pa sila sa iyo dahil hindi ko pa rin nakakabalik sa bahay mo. Anito, thank you. Kahit sana ako nalang magsabi. Mahal mo ba talagang kapatid ko, Amanda? Out of nowhere, biglang tinanong sa akin yun ni Luther. Seryoso ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Parang hinihintay nito ang magiging reaksyon at sagot ko. Pero alam naman niya ang sagot ko riyan. Bakit niya pa ako tinatanong? Luther, alam mo naman ang sagot ko, hindi ba? Bakit hindi na lang ako? Natigilan ako sa tanong nito. Bakit hindi na lang ako, Amanda? Hindi ako kaagad nakabawi nang marinig ang sinabi ni Luther. Sa ipinapakitang tingin nito sa akin, ay masasabi ko na hindi ito nagbibiro. Luther, here's your food, Ma'am and Sir. Meron po kaming free parfaits for couples. Enjoy your meal. Nagpasalamat na lang ako nang dumating ang waiter at inilagay sa aming harapan ang mga pagkain. Nang makaalis at maiwan kaming muli, ay napatingin ako kay Luther nang kuhanin nito ang 2 pinggan ng steak. Kalimutan mo nang sinabi ko sa iyo, Amanda. Ayoko mailang ka sa akin nang dahil sa sinabi ko sa iyo. Napahinga ako ng malalim. Ganoon na nga ang mangyayari. Pero sa tingin ba nito ay basta-basta ko nalang makakalimutan yun? Yung sinabi nito na bakit hindi na lang siya. Naawa na ba si Luther sa kalagayan ko ngayon dahil sa nasaksihan itong galit ng kapatid nito? Hindi ka naman. Napahinto ito sa pag-slice ng steak at tumingin sa akin. Seryoso sa sinabi mo, hindi ba? Ang daming pumapasok sa isip ko ngayon. Pero ang nais ko makuhang sagot kay Luther ay binibiro niya lang ako sa sinabi nito sa akin kanina. He's my fiancé now. Wala sa mga kamay ko ang desisyon kung matutuloy ang kasal o hindi. Dahil sumang-ayon na ako sa gusto ni Daddy. Ang problema lang, ang buong akala kong lalaki na pakakasalan ko ay si Romano at hindi si Luther. Daddy didn't tell me the changes that happened. Pero kasalanan ko naman. Nakampante ako na pagbalik ko ay makakaharap ko pa rin si Romano. Do you think I am kidding? Inilagay ni Luther sa aking harapan ng slice ng steak bago nito ibinaba ang kubyertos. At pagkatapos ay ibinigay ang buong atensyon sa akin. Nailang ako sa tingin nito. Hindi ko alam. Just eat, Amanda. Huwag mo masyadong isipin ang mga sinabi ko. Tumango na lang ako sa sinabi ni Luther at pagkatapos ay nagsimula na ngang kumain. Wala nang isa man sa amin na nagsalita pagkatapos ng sinabi nito. Nang matapos kaming kumain ay tinungo na namin ang sasakyan. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras. Nag-aalas 4 na ng umaga nang lisanin namin ng restaurant. Sinabi sa akin ni Luther kanina na huwag kong isipin ang sinabi nito. Pero kahit 2 oras na ang nakalipas ay hindi pa rin iyon maalis sa aking isipan. Maya-maya ay napatingin ako sa binata habang nagmamaneho ito. Seryoso ang tingin nito sa daan. Kung seryoso ito sa sinabi niya sa akin, I feel sorry now. Because there will never be a chance for us to be together. Mabait si Luther, responsable. May ugali sila na pagkakapareho ni Romano. Pero hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Maraming salamat, Luther. Inalis ko ang lock ng seatbelt at nilingon ko ito. Dahil sa pag-iisip, ay halos hindi ko namalayan na narito na pala kami sa tapat ng aking bahay. Are you going to his house later? Tanong nito sa akin. Napangiti ako ng tipid. I will cook for Romano. Nalaman ko na hindi ito nagkakain.
Kaya bala ko magluto mamaya at dalhin sa kanya. Yes, babalik ako doon. Pero hindi mo na ako kailangan pang ihatid. Gagamitin ko na lang ang kotse ko. Ani ako rito. Tumangulang si Luther. Binuksan ko ng pinto ng sasakyan at bababa na sana nang tawagin ito ang pangalan ko. Amanda? Yes? Pansin kong bumuka ang mga labi nito, ngunit walang mga salita na lumabas. Nang umiling ang binata ay napataas ang mga kilay ko. Ano naman kaya ang gusto nitong sabihin? Dating Amanda, go inside. Aalis ako kapag nakapasok ka na sa bahay mo. Tumango ako sa kanya at muling nagpasalamat. Nang makababa, ay kinuha ko na ang susi ng gate sa loob ng bag ko at pagkatapos ay pumasok na sa bahay. Katulad nga ng sinabi ni Luther, ay aalis ito kapag nakapasok na ako. Huminga ako ng malalim at tinungo ang aking silid. I took a quick shower. Pagkaligo ay tumingin ako sa oras. It's almost 6 a.m. Bigla ay naalala ko si Luther. He has a work. Tiyak na aantukin ito sa trabaho. Ano bang magagawa ko para makabawi sa kabutihan niya? Bakit hindi na lang ako Amanda? Mabilis kong naibaba ang blower nang maalala ang sinabi ni Luther sa akin. Hindi nito sinabi na biro lang yon. Ibig sabihin ay maaaring totoo. Ayoko sa naiisip ko. May gusto ba siya sa akin? Kaya niya ako natanong na ito na lang? Oh God, sana naman ay wala. Alam nito kung gaano ko kamahal si Romano. Ibinaba ko na ang blower ko at tinungo ang aking kama. Ibinagsak ko ang aking katawan at doon ko lang naramdaman ang pagod. Maya-maya ay napatingin ako sa aking cellphone. Nang mag-vibrate iyon, ay kaagad kong nakita ang pangalan ni Luther sa screen. Binuksan ko ang kanyang mensahe. Take a rest, Amanda. I will talk to Romano for you. I will explain everything to him. He's doing a lot for me. Kaagad ako nagtipa ng sagot sa kanya. Thank you so much, Luther. Please, take a rest too. Pasensya ka na sa gulong idinulot ko sa inyo ng pamilya mo. Nang ibaba ko ang aking cellphone, ay bigla akong nakaramdam ng antok. Hindi ko na alam kung sumagot pang muli si Luther sa akin. Sa sobrang pagod rin, ay hindi ko na namalayan. Nagising na lang ako dahil sa muling patuloy na pag-vibrate ng aking cellphone. Nahihirapan man na idilat ang aking mga mata, ay kinapa ko iyon at kaagad na tiningnan ng tumatawag. Nakita ko sa screen ang pangalan ng kapatid kong si Ellie. Hello, kuya? Hoy, Amanda. I heard from Isaac that you went to Tagaytay with Luther sa Avedra. Kagabi lang daw kayo nag-meet, sabi ni Daddy. Sinasabi ko sa iyo, Amanda, kasal muna ha. And please, let us meet the man first. Hindi yung kung saan-saan na kayo pumupunta. Napakamot na lang ako sa aking batok at dahan-dahang bumangon. Mabilis kong tinungo ang aking kusina at kumuha ng tubig. Kuya, ang aga... Ano nga aga? Anong oras ka ba umuwi? It's already 1 p.m. Amanda. Maaga ba to sa'yo? Kaagad kong naibuga ang tubig na nasa bibig ko dahil sa sinabi ni Kuya Ellie. Napatingin ako sa orasan at tama ngang 1:00 ng hapon. OMG, ang bala ko na ipagluto si Romano ng tanghalian ay biglang naglaho. Kuya, wag mo akong sermonan. Nasa ibang planeta na naman ang isip mo. At bakit hindi ako mag-iisip ng kung ano-ano, Amanda? Dad has nothing to say. Kampante. Dahil nga gusto niya si Luther sa Avedra para sa'yo. Pero ibahin mo ako. Kahit nakilala ko rin niyang si Luther, ay mas gusto ko na makaharap muna siya. Hindi bilang isang businessman, kung hindi bilang kapatid mo. Aba Amanda, kahit naman 29 ka na, hindi pa rin pwedeng kung anong pumasok sa isip mo, ay gagawin mo na lang. Kasal muna, kasal. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila na may nangyari sa amin ni Romano? At hindi lang isang beses. Kuya, ikaw na nagsabi. 29 na ako. Matanda na. Please, stop it. Also, wala akong gusto kay Luther. Magkaibigan lang kami. Biglang tumahimik sa kabilang linya. Kuya Ellie? Naupo ako at sumandal. Hinihintay ko ang sagot ng aking kapatid. Nang tumingin ako sa oras, ay inisip ko na kung anong oras ako makakarating sa Tagaytay pagkatapos kong magluto. Kung hindi mo naman pala gusto, bakit ka pumayag sa kasal, Amanda? You can tell that you don't like the man, Amanda. I think he will not force you to marry someone you do not like.
We will help you talk to Dad. Napabuntong hininga ko. Kung sakali nga na hindi na ako mapatawad ni Romano at tuluyan nang nawala ang pagmamahal nito sa akin, ay bakit hindi na lang ang kapatid nito? Bakit nga hindi na lang si Luther?